Welcome sa The Explainer dito sa Learning Meets Tech. Magandang araw sa inyo. Alam mo, madalas isa sa mga pinaka-nakakalitong bagay ay yung sarili nating payslip, di ba? Ngayon, hihimayin natin yan. Pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng salary, wage at commission. Para sa susunod, alam na natin kung saan napupunta ang bawat piso. Oh, ito, pamilyar ba sa'yo to? Nakita ka ng job post, ang ganda ng offer. 456,000 pesos annual salary. Ang laki pakinggan, no? Pero ang tanong talaga, magkano yan pagdating ng swelduhan kada buwan? Yan mismo ang alamin natin ngayon. So, ito ang magiging game plan natin. Umpisahan natin sa mga basic. Ano-ano ba yung mga paraan para sumeldo? Tapos, isa-isa nating lalagyan ng numero yan, may salary, may wage, may overtime pa, pati commission titingnan natin. At sa dulo, gagamitin natin lahat ng natutunan natin sa isang practical na tanong. Game na? Tara, simulan na natin. Okay, first things first. Unahin natin yung apat na pangunahing paraan kung paano tayo kumikita. Mahalagang-mahalaga na maintindihan natin to kasi dito nakasalalay hindi lang kung magkano, kundi kung paano dadating yung pera sa atin, stable ba o paiba-iba. Okay, etong dalawa ang pinaka-common, salary at wage. Isipin mo na lang, yung salary, yan yung consistent. Ito yung fixed na amount na natatanggap mo buwan-buwan o kada kinsenas. Predictable, di ba? Ngayon, yung wage naman, ito yung bayad sa bawat oras ng trabaho mo. So the more hours you work, the more money you make. Simple as that. Ngayon, punta naman tayo sa performance base. Sa commission, kumikita ka base sa porsyento ng benta mo. Perfecto sa sales, 'di ba? Kung masipag ka magbenta, mas malaki ang kita. Yung piecework naman, mas direct pa. Binabayaran ka sa bawat pirasong natatapos mo. So dito, bilis at dami ng gawa ang labanan. Okay, sapat na muna sa teorya. Oras na para mag-compute. Dito na natin makikita kung paano ba talaga nagiging totoong pera yung mga konsepto na pinag-usapan natin. Ready na ba yung mga calculator nyo? Let's go! Umpisahan natin sa isang simpleng-simpleng scenario. Eto si Teacher Liza, ang annual salary niya is 456,000 pesos. Ang tanong, magkano kaya ang natatanggap niya every month? Sa paano to? Madali lang. Yung salitang annual means for one whole year. At dahil may 12 buwan sa isang taon, i-divide lang natin yung total annual salary niya by 12. So 456,000 divided by 12, ang sagot ay 38,000 pesos. Yan ang buwan ng sahod ni Liza. Next example. Kung kanina salary, ngayon naman wage earner. Eto si Paulo, isang barista. Kumikita siya ng 85 pesos kada oras at nagtatrabaho siya ng 40 hours per week. Gaano kalaki ang weekly wage niya? Para naman sa mga per hour ang kita, mas diretso yung computation. Simple multiplication lang. Kunin mo yung rate niya per hour, i-multiply mo sa dami ng oras na trinabaho niya. So, 85 pesos times 40 hours, ang weekly wage ni Paulo ay 3,400 pesos. Pero teka, hindi naman laging sakto sa 40 hours ang trabaho, di ba? Paano kapag kailangan mag-extend? Well, dyan pumapasok ang overtime pay. Ito yung extra bayad para sa extra effort mo at usually, mas mataas pa yung rate niyan. Okay, tingnan natin itong situation ni Jessa. Ang regular rate niya ay 100 pesos per hour. Ang overtime pay niya, 1.5 times ng regular. This week, pumasok siya ng 48 hours in total. So, paano natin malalaman ng kabuuang sahod niya? Okay, hatiin natin sa tatlong step para di malito. Una, kunin natin yung bayad para sa regular 40 hours niya. Pangalawa, i-compute natin yung kita niya sa extra 8 hours. At tandaan, 1.5 times yung rate dito ha. At panghuli, i-add lang natin yung dalawa. So ang total weekly wage ni Jessa ay 5,200 pesos. Not bad! Alright, let's switch gears a bit. Balik tayo sa performance-based income. Tandaan, dito hindi lang oras mang binabayaran, kundi yung resulta ng trabaho mo. Ito yung para sa mga go-getters na gustong yung kita nila reflect ng effort nila. Kilalanin natin si Irene. Isa siyang insurance agent. Ang kita niya, dalawa ang component. May fixed base salary siya na 7,000 pesos, tapos may 3% commission pa siya sa lahat ng benta niya. Ngayong buwan, nakaklose siya ng deals worth 500,000 pesos. Wow! Magkano kaya ang total earnings niya? Okay, so para makuha ang kita ni Irene, dalawang bagay ang kailangan nating i-calculate. Una, yung commission niya. I-multiply lang natin yung total sales niya by 3% or 0.03. That gives us 15,000 pesos. Pagkatapos, idagdag natin yan sa base salary niyang 7,000 pesos. So, ang total na kinita niya this month is a whopping 22,000 pesos.
At para sa huling type of income, eto si Rico. Nagtatahi siya ng face masks. Ang bayad sa kanya, 12 pesos kada piraso. Nakagawa siya ng 400 na piraso sa loob ng isang linggo. Magkano ang kinita niya? Sa piecework, ito na siguro ang pinaka-straightforward na computation. I-multiply mo lang yung bayad per piece sa dami ng nagawa mo. So kay Rico, that's 12 pesos times 400 masks. Kumita siya ng 4,800 pesos for the week. See? Yung sipag niya may direktang katumbas na kita. Okay guys, are you ready? Ito na, the final boss. Ngayon, pagsasama-samahin natin lahat ng natutunan natin sa isang problema. This is as real world as it gets. Eto si Erwin. Grabe ang compensation package niya. Meron siyang monthly salary, may commission sa benta ng kotse, at may bayad pa sa overtime. This month, nakabenta siya ng 800,000 pesos at nag-overtime pa ng 10 hours. Ang tanong, magkano ang total income niya? Halika't himayin atin. Okay, wag ma-overwhelm. I breakdown lang natin to. Isa-isahin natin. Una, andyan na yung base salary niya, 10,000 pesos. Pangalawa, yung commission niya. That's 2% of 800,000, which is 16,000 pesos. Pangatlo, yung overtime pay niya, which is 1,500 pesos. Ang huling step, pagsamahin lahat. So, ang total income ni Erwin for the month ay 27,500 pesos. Ang galing! So, bakit ba natin pinag-aaralan lahat ng to? Kasi, hindi lang to pang exam. Ito ay para sa mga totoong desisyon sa buhay, tulad na lang ng pagpili ng trabaho. Let's see. Tingnan nyo to, 2 job offer. Sa unang tingin, mukhang mas maganda yung job B kasi 20,000 yung salary. Pero, kailangan nating tingnan ang buong package, ang total compensation. Sa job A, may 1,500 pesos na allowance pala. Pag ina-add natin yon, 19,500 pesos na ang total. So, mas mataas pa rin pala ang job B. But you get the point. You have to look beyond the basic salary. At dito nagtatapos ang ating lesson for today. Malinaw yung math? Pero ang tanong, malinaw na ba ang desisyon? Ang mga numero, isang piraso lang yan ng puzzle. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman pera ang importante, di ba? Kumusta yung biyahe? Yung mga katrabaho mo? May growth ba? May benefits? Yan yung mga bagay na kailangan mo ring isipin. Maraming salamat sa pagsama sa amin.